Kumusta mga kaibigan? Welcome back na naman sa ating munting channel. Kayo ga naniniwala na mayroong mga duwende? Nakakita na ba kayo? So syempre sa mga hindi nakakakita ng duwende, sasabihin wala, no? At sasabihin pa nila, nako tanda-tanda mo na, naniniwala ka pa diyan. Pero alam nyo ga mga kaibigan, ang duwende kasama sa mga nilikha ng Diyos na hindi nakikita. So sila yung mga nilalang na hindi basta-basta nagpapakita, lalo na kung ayaw nila magpakita sa iyo, pero nakikita ka nila. Kahit nga ikaw nag-CCR, nakikita ka nila kahit hindi mo sila nakikita na. So kadalasan sila naninirahan sa mga punso na kapag pinaklas ninyo wala kayong makikita ng duwende, sapagkat ang makikita ninyo reyna ng langgam na malaki. Ganon din sa mga matatanda at malalaking punong kahoy. Halimbawa na lang ang puno ng balete. So mayroon pa silang isang tahanan, yung lagusan din, yun yung sinabi ko na dati na parang nakatindig lang na lupa na may mga bintana. So sila nga mga kasamahan ng mga nilalang na hindi basta-basta nakikita ng pangkaraniwang mata, at ang nakakakita lang yung mga third eye at yung mga taong gusto nilang pagpakitaan. So halimbawa kayo maraming pumunta sa mga liblib na lugar o kagubatan. Halimbawa kayo sampaw, tapos maaaring ang makakita lang sa kanya isa lang sa inyong kasamahan, at kahit itinuturo sa inyo hindi ninyo makikita ng inyong mga ordinaryong mata. So maaaring makadama kayo ng takot kung kayo matatakotin, o kaya naman masasabi niyo sa kasama ninyong nakakita na nababaliw na. So maraming kulay ang mga duwende, at bawat kulay may kanya-kanyang katangian. Pero bago tayo magpatuloy mga kaibigan, kung kayo bago lang dito sa aking munting channel at hindi pa nakasubscribe, pindutin nyo na ang subscribe button at notification bell para isa rin kayo sa unang makapanood kapag mayroon akong bagong upload. So ang una ang duwending pula. So kapag kayo nakakita ng duwending pula at naging kaibigan mo siya, bibigyan kanya ng agimat. Sila yung mahilig magbigay ng mga agimat. Sila yung mga duwending matatapang at mapanakit. Sila yung mahilig kumante kung ano ang nagawa mo sa kanila, no? So kung halimbawa nasaktan mo sila, halimbawa ikaw hagis ng bato at sila natamaan mo, halimbawa tinamaan mo sila sa ulo, sasakit ang iyong ulo, magkakaroon ka ng bukol-bukol. Kung ikaw naman umihi ka sa punso at sila naihian mo, kung saan man basta sila naroon at naihian mo, kung maliit yung alaga mo, matuwa ka na, sapagkat yan palalakihin. So kung hindi naman iyan palalakihin, sapagkat ayaw niya na malaki iyan, pwede mangyari sa iyo mahirapan kang umihi. Kaya naman kapag kayo iihi, kung sa mga lugar na hindi nyo kabisado, magpatabi puno kayo. Yun lang ang susi upang kayo hindi maano. Sunod natin ang duwending asol. Kapag kayo nakakita ng duwending asol, so sila naman yung tagabantay ng hari at reyna. So matatapang din sila, at sila yung mga kawal o sundalo ng kanilang kaharian. Sila ang tagapagbantay kung sakaling mayroong maninira ng kanilang palasyo. Ang mga kulay asul na duwende bibihirang magpakita sa mga tao, sapagkat sila nakapokus lang sa pagbabantay ng kanilang kaharian. So
Sunod naman natin ang duwendeng berde. So kapag kayo ay nakakita ng duwendeng berde, sila naman yung mahilig magpakita sa mga bata. So sila yung madalas makipaglaro sa inyong mga anak na wala pang 7 taon. So may kita nyo ang mga anak nyo may mga kinakausap na hindi naman ninyo nakikita. Minsan hahanapin ninyo ang inyong anak wala. Tapos maya maya nakikita nyo nandyan lang pala sa gilid ninyo. So ang mga green na duwende kapag naging kaibigan ninyo maaaring yumaman kayo sapagkat kayo siswertehin sa anumang sugal. Sila rin yung mga duwendeng nagtuturo kung saan gamit ang mga halaman bilang gamot. Minsan may ugali silang may pagkasuplado kapag inyong tatawagin. Sunod natin ang duwendeng itim. Sila yung mga maloloko na duwende. So sila yung pinakamasama sa lahat ng duwende. Bukod sa kanilang hitsurang masama, ang ugali rin nila masama. Kaya naman all in all sila masasama. Sila yung mga duwending mga mapanlin lang. At kapag kinaibigan ka niya, isasama ka niya. Kapag nahikayat ka niya na sumama sa kanilang kaharian, pakakainin ka ng kaning itim. At kapag nakain mo yon, baka hindi ka na makalabas sa kanila. Gagawin ka na niyang alipin, ganun din ang iyong kaluluwa. So halos katulad din siya nung pula na nananakit din. So kung ano ang ginawa mo sa kanila, iyon din ang gagawin sa iyo. At maaring sabihan ka pa nila. At kapag sumapi sila sa iyo, liliit ang boses mo. So ang sunod naman natin puti. So kung may duwending itim, meron din namang puti. So sila yung mga duwending napakabait at napakaputi. Sila yung mga duwende na kapag naging kaibigan mo, tuturuan ka at tutulungan ka paano manggamot ang kapwa mo. So kaya nilang pagalingin ang mga sakit-sakit na gawa ng mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Ganon din ang mga sakit-sakit na gawa ng mga mangkukulam at mambabarang. Kapag sinabi mo sa kanyang kaibigan, pagalingin mo iyang ating pasyente na ora-orada, gagaling yan. Basta't yan gawa ng mga nilalang na hindi nakikita na. Sunod naman natin ang duwending dilaw. Ang mga duwending dilaw naman sila yung mga tagamasid sa paligid ng kaharian. Sila yung mga espiya. At kapag may nakita silang kakaiba, agad nilang sasabihin iyon sa mga sundalo. Mayroon silang malakas na pangamoy at pangrinig. At alam nila kung mayroong paparating na panganib sa kanilang kaharian. Sila rin yung mga duwending madaling magpaamo ng mga hayop. At sila yung mga duwending nakikita nyong nakasakay sa mga hayop. Ganon din sa mga ilog. Sila yung mga duwending nakikita nyong nakasakay sa ibabaw ng mga dahon na lulutang-lutang. Sunod naman natin ang duwending violet. So sila naman yung mga duwende na may malinaw na paningin. So sila yung parang may x-ray vision. Dahil kaya nilang makita ang mga nangyayari sa kapaligiran nila. Sila din ang gumagawa ng mga patakaran sa kanilang kaharian. Naghatol din sila sa mga kasamahan nila na sumusuway sa kanilang patakaran. Magaling din silang bumasa ng isipan ng kanilang kaharap. Kaya naman alam nila kung ikaw may binabalak na hindi maganda sa kanila. Mahilig din sila sa mga halaman at mga musika. Sunod naman natin ang duwende na kulay orange. So sila yung mga duwende na makukulit, mapaglaro, mga joker.
sila yung mga duwende na masayahin. So kumbaga sila yung mga nagpapatawa, nagpapatawa sa kanilang kaharian. So maging sa mga tao, nangungulit iyan. Gawin ganun din sa mga hayop. So kapag may nakita silang asaw, paglalaruan nila yan. Ganun din ang mga pusa. So kapag nakita mo na ang aso mo umigtad at wala namang sumusundot sa kanya, nako nilalaro iyan ng duwending orange. Sunod naman natin ang duwending pink. So katulad din ng puti, sila mababait at mapagmahal na duwende. Sila may kakayanan na bumuhay naman ng mga hayop o maging kauri nila na kamamatay lang. Sunod natin at panghuli ang duwende na kulay ginto. So sila ang pinakamataas na uri ng duwende. Sila yung mga pinaglilingkuran ng mga duwende na nabanggit natin. So maaaring sila reyna, hari, prinsipe o prinsesa ng kanilang kaharian. Kapag sila ang naging kaibigan mo, nako tiyak na yayaman ka. Maaaring bigyan ka niya ng limpak-limpak na ginto o kaya naman tulungan ka sa iyong pagnenegosyo. Hatid nila swerte sa pananalapi, ginhawa at pagtatagumpay sa buhay. May mga pagkakataon na nagkakagusto rin sila sa mga tao at upang mapaibig nila ito hinahandugan ng iba't ibang regalo. Sasama ka niya sa kanilang kaharian at ipapakita sa iyo ang mga ginto sa kanilang palasyo. At kapag nahikayat ka niya, siguradong hindi ka na makauwi sa inyo. So yan ang iba't ibang katangian ng 10 kulay ng mga duwende na maaaring makita ninyo. Maaaring sa kagubatan o sa inyong hardin o halamanan o kaya naman sa inyong tahanan. Ang isa sa mga palatandaan na mayroong naninirahan sa inyong mga duwende kapag kayo may mga bagay na hinahanap at hindi ninyo nakikita. Hayaan ninyo, huwag na ninyong hanapin. At kapag hindi na ninyo hinahanap kusa iyang lilitaw sa inyong harapan. Yo, hanggang sa muli, good luck at bless ating ito kayo palagi.